Correction. Amen? At isang bagay na dudugtungan natin, papalalimin pa natin yung naging usapan natin nung nakaraan. Ano yung pag-usapan natin nung nakaraan? Bakit natin kailangan ng correction? Paano kung tayo yung tatanggap ng correction at paano naman kung tayo yung makaka-receive ng correction? Pero alam niyo kung ano yung isang issue dun sa bagay na yun? Tanungin niyo ako bakit? Yan. Ay, ano pala? Bakit? Ano pala? So, do we really accept correction? Malaya ba nating natatanggap yung correction? Or may pagkakataon na hindi mo naririnig, ayaw mo makinig sa correction na binibigay sa'yo ng Diyos? Yan. Ito yung isang issue kasi, nung topic na yun yung bagay na yun. Delikado mabuhay na tinatawag mo ang sarili mo na Kristiyano pero ayaw mo ng correction. Amen? Sino ba dito yung sinasabi nilang Kristiyano ako pero gagawin ko yung gusto ko? Wala, di ba? Maganda yung naging usapan natin last week, bakit natin kailangan ng correction, paano yung attitude natin kung tayo magbibigay, makaka-receive ng correction. At ang tawag ng Diyos sa atin, simula nung nakaraang linggo, huwag natin i-reject yung correction. Kasi tayong mga tao, normal sa atin, ay pag naka-receive tayo, bakit ako makikinig? Di ba unang-una, merong bakit? Merong defensive mechanism ang tao at nire-reject yung correction na binibigay ng Diyos. Kumbaga, maraming believers po sa panahon ngayon, di ba? Parang kung ano lang yung convenient para sa pandinig nila, yun lang yung tatanggapin ng tenga nila. Amen? Kumbaga, pili lang yung tatanggapin nilang salita ng Diyos. Kasi ayun lang yung maganda para sa tenga nila. Amen po. Naniniwala po kayo doon. Pero, maraming Kristiyano na ganyan ngayon, maraming naniniwala sa Diyos. Pero, kakibat nun, pili lang yung pagpili nila sa salita ng Diyos. Pero, yung pagtanggap nila sa promise ng Lord, tinatanggap nila. Pero yung correction, yung utos ng Diyos, pili lang yung tinatanggap nila din. Kumbaga, kasi convenient sa kanila na makarinig ng promise ng Lord Amen? At pag nakatanggap sila ng isang bagay na masakit para sa kanila, hindi nila tatanggapin kasi hindi na convenient yun para sa kanila. At alam nyo ang isang nakakatakot, pag nireject natin ang correction, nireject natin ang pagkakasala, pag kinokorek tayo ng Diyos sa pagkakasala natin, alam nyo, it leads to destruction. At ayun yung pag-uusapan natin ngayon. The same word that brings blessing also brings correction. If you reject correction, nire-reject mo yung full authority ng Diyos sa buhay mo. Amen? Sa mas madaling salita, kahit ang Diyos hindi mo pinapakinggan, kapag dinedecline mo yung rejection na binibigay sa'yo, o sa madaling salita, parang mas magaling ka pa sa Diyos. Isang masakit na katotohanan, kasi meron tayong mga ganung toxic trait bilang tao. Hindi naman sinasabi na buong buhay mo, naging ganun ka, pero siguro habang nagtotok tayo, at what point, na parang, anong part, Lord, na hindi kita pinakinggan, no? Magandang mapagnilayan din po natin. Ayan, next. God corrects us, number 1, sa pamamagitan ng kanyang salita, sa pamamagitan ng spiritual leaders, church leaders natin dito sa community, at ang nangyayari sa mga buhay natin sa araw-araw. Ulitin ko po, 2 Timothy 3:16, lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaan ng maling aral, sa pagtutuwid ng likong gawain, at sa pag-akay sa pamumuhay. The Lord corrects you sa pamamagitan ng kanyang salita, sa pamamagitan ng church leaders,
life experiences, at kapag kinorek tayo ng Diyos, ito yung call sa atin ng nakarang linggo. Accept it with humility. Stop resisting. Huwag kang makipaglaban. Di ba? And when you receive correction, pag binibigyan tayo ng correction, stop rejecting, stop making excuses. At ang call sa atin, umpisahan natin magbago. Ayan. Kasi, if you keep ignoring correction, you will suffer the consequences. Ano yung consequences? Malalaman din po natin mamaya. Yan. Hindi ka pipwersahin ng Diyos na magbago. Hindi tayo pipwersahin ng Diyos na magbago. Pero hahayaan niyang ma-experience mo yung resulta ng katigasan ng ulo mo. He will let you bear the experience, the result of your pride and stubbornness if you refuse correction. Yun kasi yung resulta pag masyado tayong matigas, wala kang pinapakinggan o sige, akala mo walang gagawin yung Diyos porket hindi ka nakikinig. Di ba? Hindi ganun yun. Sa mga, hindi natin makikita, pero hahayaan ng Diyos. Hindi hahayaan ng Diyos na hindi mo maranasan yung resulta ng katigasan ng ulo mo. Aantayin mo pa bang kahiya-hiya ka bago ka mauntog? Aantayin mo pa bang sirang-sira ka bago ka mauntog? Aantayin mo pa bang bumagsak bago tayo matuto sa pagkakadapa natin? Know that God's Word will expose every compromise, every rebellion, every hidden sin in your life. Lucas 8:17. Diba? Kumaga sa madaling salita, walang lihim, hindi mabubunyag. Tandaan natin, sa pagkokorek ng Diyos, hindi lang po yung behavior yung kinokorek niya sa atin, tinatama niya sa atin. At maganda yung sabi ni Tatay Pani, mas mararamdaman mo na kasama mo yung Diyos pag marunong kang makinig sa correction. Diba? Kasi pag meron tayong sariling desisyon sa buhay, sarili mo lang yung pinapairal mo, hindi mo sinasama yung Diyos Diba? At mas masarap maglingkod pag sinasama natin yung Diyos at inaalaw natin yung Diyos kumilos sa ating mga buhay. At alam niyo ba, di ba, hindi lang sa behavior kumukorek ang Diyos, pero mostly, kung ano yung mga pangit nating behavior, nagmumula siya sa mga kasalanan natin. Naniniwala po kayo? Di ba? Nagmumula siya sa kasalanan. And sa pagkokorek ng Diyos, hindi niya hahayaan na hindi ma-expose yung kasalanan na yun, kasi doon kayo kokorek ng Diyos He exposed every compromise na ginagawa mo sa buhay mo, yung pagre-rebellion mo sa Diyos, at ang pinakatago-tago mong kasalanan. At kapag nireject mo, or hindi mo tinanggap yung correction na binibigay sa iyo ng Diyos, alam mo, ang ibig sabihin, hindi ka nagtitiwala sa full authority ng Diyos, hindi mo sinasubmit yung Diyos, hindi mo sinasubmit yung sarili mo sa Lord, at iniimbitahan mo yung consequences, spiritual danger na pwede mangyari sa'yo. Be careful what you keep calling a struggle. Nahihirapan ako. Teka, bakit ka nahihirapan? Be careful kung ano yung nagpapahirap sa'yo. Ano yung mga bagay na tinatawag mo, ay, nahihirapan kasi ako Diba? Fighting sin versus protecting sin. Sa paglaban ng kasalanan, alam mo yung struggle, mabigat yun Kasi nilalabanan mo yung kasalanan mo. At sa paglaban ng kasalanan na meron ka, nilalabanan mong gawin meron kang conviction, talagang may
Talagang ang daming pagpigil, ang daming temptation. Tapos, nandun ka sa point na kaya ka nahihirapan. Kasi araw-araw pwedeng dumating yung temptation eh. At araw-araw mo siyang nilalabanan kasi gusto mong makawala sa kasalanan na yon. That's fighting sin. Merong struggle, may paghihirap na labanan, at matinding paniniwala sa Diyos na, Lord, tulungan mo kung makawala dito. Matindi rin paniniwala sa sarili mo, nakakayanin mo. Kasi sarili mo kalaban mo eh, amen? At alam niyo ba, sa versus protecting sin, in protecting sin, defending sin, nire-redefine mo pa yung kasalanan mo, alam mo, hindi yung struggle. That's called permission. Hindi siya struggle na kaya ka nahihirapan dahil inaalaw mo yung kasalanan na bumuhay sa'yo. Teka, nag-i-struggle ka ba talaga o ayaw mo lang maistorbo? Kaya ka ba nahihirapan kasi nagkakandaloko-loko na yung buhay mo dahil ayaw mong ma-expose yung kasalanan mo? Diba? Kaya ka ba nahihirapan? Kaya ka ba nag-i-struggle sa buhay mo? Kaya ka ba nag-i-struggle sa paglilingkod? Kasi mahirap yun eh. Mahirap maglingkod nang may tinatago tayo. Amen po? Mahirap maglingkod na meron kang dala-dala na hindi mo ma-expose sa Lord, na hindi mo maibulong sa liwanag. Mahirap yun. Examine yourself. Ano ba talaga yung totoo nagpapahirap sa atin? Amen? Ang nagpapahirap ba talaga sa iyo yung paglilingkod? Mahirap ba maglingkod? Oo, mahirap maglingkod. Pero baka naman may mas malalim na reason bakit tayo nahihirapan sa paglilingkod. Bakit may rejection bakit ka nagre-reject sa correction? Examine natin yung sarili natin. Ano ba talaga yung nagpapahirap sa atin? Kasi di ba po common yan? Ay, napapagod na kasi ako sa paglilingkod eh. Di ba? Napagod na ako. Teka, bago ka mapagod, ano ba yung nagpapapagod sa'yo? Di ba? Ano yung deep, yung parang pag i-root cause analysis sa trabaho mo kasi pag may problema, ano mo yan, kung ano yung pinaka-pinagmumulan ng problema, dapat ganun din tayo sa mga buhay natin. Bago tayo umabot sa punto na aalis tayo, bago tayo umabot sa punto na susuko tayo, teka, ano ba yung nagpapahirap sa akin? Bakit ako nahihirapan? Am I fighting myself? Or am I just protecting myself? Kaya when you ignore God's correction, ito na. Ayan po yung topic natin for today. The danger of rejecting God's correction. At ang unang punto ko po, those people or tayong mga tao, once na nireject natin ang correction ng Lord, alam nyo ba, ayaw natin sa katotohanan. 2 Thessalonians 2 verse 10 to 13. At gagamit siya ng lahat ng uri ng pandaraya sa mapapahamak. Mga taong maliligtas sana kung tinanggap ang katotohanan. Sapagkat hindi nila tinanggap ang katotohanan, ipinaubaya ng Diyos na sila'y manin lang ng espiritu ng kamalian at papaniwalain sa kasinungalingan upang maparusahan ang lahat ng pumili sa kasamaan sa halip na tumanggap ng katotohanan. Anyone who hates correction hates the truth. And that's the danger. Anyone na hindi mahal ang katotohanan, hindi mahal ang source ng katotohanan. Sino po dito nagsasabing mahal ko ang Diyos? Ayan. And when we love God, dapat mahal natin ang katotohanan dahil God is the source of truth. Amen? Ayaw mo makinig sa katotohanan. When you refuse correction,
nasa danger side ka eh, pag ayaw mo nang makinig sa katotohanan. God is the truth and God is the source of truth. So, alam niyo ba, when somebody rejects the truth, pag hindi nila tinatanggap yung katotohanan na dapat nilang marinig, alam mo kung bakit? Alam mo kung ano yung dahilan? Sakit din po natin lahat to eh. Kasi mas convenient mamuhay eh, sa kasinungalingan. Why people leave the church? Hindi naman sinasabi lahat ng umalis ganito. Pero meron pong umaalis na once na nakokorek sila, ayaw kasi nilang makinig. They reject correction because of pride at ang katigasan ng kanilang mga puso, katigasan ng kanilang mga ulo. Ayaw maging accountable sa mga actions na ginawa nila. Ayaw umamin sa pagkakamali at gustong mamuhay ng ayon sa sarili nila. Para kasi once, di ba po, once na kinorek tayo ng Diyos, ini-invite tayo ng Diyos sa mas malalim na pagtawag sa atin. Amen? Kaya may correction, ini-invite ka ng Diyos na mas mapalalim yung connection mo sa Kanya. Ngayon ang tugon, kasi every correction is an invitation from the Lord na is going to use you ng mas malalim, di ba? Sa mas maraming bagay. Pero kasi, dahil nga po may free will ang tao, nasa atin ang desisyon kung tatanggapin natin o hindi. May mga umaalis na hindi din naman po natin naman pinaprioritize yung mga sarili nila. Hindi yun masama. Pero ang masama, kapag sa pag-alis mo, mas prioritize mo yung kagustuhan mo kaysa sa kagustuhan ng Diyos sa buhay mo. You are in danger kapag mas mataas ang principle ng mundo kaysa sa principle ng Diyos sa buhay mo. Kasi wala ka nang tatanggaping katotohanan eh. At ang katotohanan, nasa Panginoon. Amen? Ito pong verse na to, this serves as a warning na when we deny truth, mas mahina tayo. Madali tayong umaccept ng kamalian, hindi natin nalalaman ang tama at mali. Pwede tayong maging mahina sa maraming bagay, sa kasamaan sa paligid. Kasi di ba, tingin ka lang ngayon sa social media, tingin ka lang po sa social media, parang ang daming, let's normalize this. Di ba? I-normalize natin yung ganitong behavior kasi mas convenient for us. I-normalize natin, ay ito yung gawin natin kasi ito yung tinatanggap ng mundo eh. Pero ano yung sinasabi ng Diyos? At ang masakit pa, when you reject the truth, when you hate the truth, gumagawa ka na lang ng sarili mong katotohanan galing sa sarili mong kasinungalingan. People deny the truth kasi ayaw nilang harapin. Di ba tayo, ganun din eh. Pag merong katotohanan, yung sasampalin ka ng katotohanan, meron din tayong mga ganito ugali. Ayaw nating harapin ang katotohanan kasi ayaw mong tanggapin na mali yung ginawa mo. Ayaw mong tanggapin na grabe pala Lord yung ginawa ko. Ayaw umamin sa pagkakasala. At alam niyo mga kapatid, mahalaga yung pagtanggap sa katotohanan. Amen po? Kasi pag hindi mo tinanggap yung katotohanan na inihahampas sa'yo ng Diyos, pwede kang mawala eh. Kasi katotohanan na yun eh. Ano ba ang pakikinggan mo pag hindi ka naniniwala sa katotohanan na sinasabi niya? Kasi, pag tinanggap natin ang katotohanan sa buhay natin, mas nagiging dependent naman tayo sa kilos ng Diyos sa buhay natin. At alam mo, if you are a person, meron kasi kung ganyan eh, hindi naman tayo nagkakasama araw-araw. Amen po? Pero baka tinatawag ka ngayon ng Diyos, if you are living in a lie, di ba? Iba na yung reality sa reality mo.
hindi mo na tinatanggap ang katotohanan every time na binibigyan ka ng correction, nasa isang dangerous part tayo ng buhay natin. Kasi, meron tayong mga ugali, di ba? Sige, okay na yan. Para matapos lang. Hindi, sige, okay na po. Okay na po yan. Di ba? Para matapos lang. Para hindi ka na mapagsabihan. Okay po, sige, okay na. Okay na po, naiintindihan ko. Para tapos na lang usapan. At isang nakakalungkot na katotohanan. Every time you reject the truth, sa pagko-correct sa'yo, every time you reject the truth in correction, we are in a dangerous place kasi hinahadlangan mo na ang sarili mo na pwedeng kumilos yung grasya ng Diyos sa buhay mo. Hinahadlangan mo yung sarili mo na lumago pa kasama si Kristo at kasama yung Diyos. Sana hindi tayo umabot sa punto na when we are being corrected, ayaw na rin nating tumanggap ng katotohanan. Amen? Pangalawa, refusing correction means not choosing the fear of the Lord. Proverbs 1 verse 7, the fear of the Lord is the beginning of knowledge. Fools despise wisdom and instruction. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. To fear God, hindi naman ibig sabihin na natatakot ka sa Diyos. To fear God, ibig sabihin may malalim kang respeto, may malalim kang pagmamahal, at inaalaw mo yung sarili mo na isubmit yung sarili mo sa kapangyarihan at grasya ng Diyos. It is recognizing na siya ang source ng lahat ng buhay. Siya ang source ng lahat ng karunungan, katotohanan, at katwiran. Choosing the fear of the Lord means aligning yung buhay natin sa kanyang kagustuhan, obeying His words, obeying His commands, and trusting Him. Mas magtitiwala tayo sa Kanya kaysa sa ating mga sarili. Yan ang ibig sabihin ng fear of the Lord. Hindi ito pagkatakot. When you fear the Lord, meron kang respeto eh. Kailangan mo siya sa buhay mo kasi tayong mga tao, maraming beses tayong papalpak. Amen po? Maraming beses tayong madadapa. At every time na madadapa tayo, kailangan natin yung Diyos. Kailangan natin yung grasya ng Diyos. Kailangan natin yung pagkukorek ng Diyos. Pero, kapag ni-reject natin yung correction ng Diyos, sorry, hindi yata kita yan. Refusing correction means not choosing the fear of the Lord. Yan po. When you reject correction, at kasi pag nire-reject mo na yung correction, hindi mo na rin pinipili na meron kang respeto sa Diyos eh. Nawawala yung respeto mo sa Diyos kasi wala kang pinapakinggan. At kapag nireject natin ng correction, hindi na tayo natatakot sa Diyos. Baka hindi, akala mo lang takot ka pa, pero meron ka na kasing sariling desisyon eh. Kumbaga yung pag narinig mo yung boses ng Diyos, nire-reject mo na hindi mo namamalayan, ayun na pala yung resulta ng hindi mo pakikinig. Hindi ka na natatakot, wala ka ng pagpapahalaga sa mga aral ng Diyos, kasi ayaw mo makorek eh. Nire-reject mo yung wisdom, nire-reject mo yung protection at blessing. Meron pa akong tanong. Totoo po bang masaya ang taong ayaw ng correction pag inuna nila yung sarili nila? Totoo kaya silang masaya? Pag titingnan ba natin yung mga taong hindi nakikinig, ayaw tumanggap ng pagtutuwid, may nangyayari kaya sa mga buhay nila? Kasi di ba, distorted yung truth. Una, ayaw nila ng katotohanan. Ngayon, pag nire-reject mo yung correction, distorted na yung truth mo. Yung sinasabi mo bang katotohanan sa buhay mo, totoo kayang nangyayari sa buhay mo?
Totoo bang kaya mo siyang gawin kapag hindi ka nakikinig sa Diyos? Pag ayaw tumanggap ng pagtutuwid, are you growing? Do you progress sa pananampalataya mo? Kasi ang taong ayaw ng correction, mahal na mahal ang convenience. At ang danger, kapag meron ng kalyo, kapag may manhid na, kapag puro reason na, hindi ka natakot sa Diyos. Baka sinasabi mo lang takot ka pa sa Lord. Pero kasi nauuna na yung sarili mo eh, mas magaling ka pa sa Lord eh. Di ba? Hindi ka nakikinig oh. Sige, mas magaling ako eh. Di ba? Mas gusto kong gawin yung akin. Hindi, at ang pinaka nakakalungkot, sana huwag tayo umabot sa punto na hindi na natin maramdaman ng Diyos sa buhay natin. Dahil lang ayaw mong makinig sa correction, ayaw mong makinig sa katotohanan. Sana huwag tayong mapunta dun sa punto na yun, nang dahil lang ayaw nating makinig, dahil naiinis tayo every time we are being corrected. Nawawala yung respeto mo sa Lord. Nawawala yung pagkatakot mo sa Diyos. Kasi baka hindi ka makaahon. Di ba? Kahit nandyan yung leaders mo, kahit nandyan yung life experiences na pwede mong maranasan, kahit nandyan yung salita ng Diyos, pero nasa tao ang gawa. Kapag may kalyo ka talaga, di ba? Alanganin. Kaya bilang lingkod, huwag natin ding hayaan na wala tayong ginagawa para sa Diyos. Proverbs 16 verse 27, an idle mind is the devil's workshop. Kasi pag wala kang iniisip, pag wala kang ginagawa, nakaano ka lang eh, di ba? Kung ano-ano yung maiisip mo, at dun mas madalas kumikilos yung kalaban sa buhay natin. Matakot tayo kapag wala na tayong ginagawa. Amen? Matakot kapag wala kang ginagawa. Kaya, this is your call. Today, the Lord is speaking to you na kung wala kang ginagawa, humanap ka ng mga bagay na pwede mong gawin para sa Diyos. Amen? Huwag nating hayaan mapunta tayo sa isang dangerous place ng buhay natin na baka hindi na tayo makaahon. Amen? Kasi kapag kumilos yung kalaban sa buhay natin, dito lalabas yung kasalanan at dito magmumula ang pangit na ugali natin kapag hindi na tayo gumagawa ng mga bagay para sa Diyos. Ayan. Kasi, alam niyo ba, kapag patuloy mong nire-reject yung correction, this can bring spiritual death. Pangatlong punto, spiritual death. Refusing correction can bring sa pagkamatay ng espiritu. At ito ang nakakatakot. Kapag patuloy mong nire-reject ang correction sa buhay mo, kapag patuloy kang hindi sumusunod, kapag patuloy na mas nangunguna ang sarili mo kaysa dun sa principle ng Diyos sa buhay mo, kapag mas pinapakinggan mo ang sarili mo kaysa sa mga leaders mo, di ba? Kaysa sa salita niya, kaysa dun sa correction na binibigay ng Diyos sa pamamagitan ng circumstances, experiences sa buhay natin, ito ang nakakatakot kasi pag nandun ka na sa punto na, kasi every time na nire-reject mo yung correction, the ultimate destruction na pwede mong maranasan ay ang pagkamatay ng espiritu. Proverbs 29 verse 1, ang taong ayaw magbago ay hindi maliligtas. Ang hindi makinig ng payo ay mapapahamak. Not choosing correction, consistently rejecting correction, this can lead sa spiritual blindness. Mas maraming pagkakasala. At pag mas marami tayong pagkakasala, mas hindi na natin nakikita at nararamdaman yung Diyos sa buhay natin.
Instead na humingi ng sorry, instead na maging accountable, dinedepensahan pa natin yung mga maling kilos natin. Kasi, di ba, gusto ko yun eh. Di ba? Nina-justify mo pa yung actions at hindi ka lalong sumusunod sa instruction. At hindi mo namamalayan, unti-unting tumitigas yung puso mo. Proverbs 29 verse 1, this describes na pag patuloy mong nire-reject yung correction na nanggagaling sa Diyos, pwedeng mawalan ka na ng konsensya eh. Unti-unting nawawala yung konsensya mo. Unti-unti yan. Hindi naman agad-agad wala ka ng konsensya eh. Diba? Unti-unting hindi mo na maramdaman yung Diyos sa buhay mo. Unti-unting kahit uma-attend ka ng gawain, bakit walang nangyayari sa buhay ko? Unti-unti lang yan, hindi yan biglaan. Pag mas pinapairal natin yung sarili nating kagustuhan, kaya sa kagustuhan ng Diyos, unti-unti yan bago tayo mawala eh. Hindi yan one stop na bukas wala, meron agad eh. Unti-unti yan, na hindi mo namamalayan, nakain ka na ng dangers dahil ayaw mo makinig. There comes a point na kapag maraming beses mo nang nireject yung correction, kasi ang correction hindi lang naman isang beses mangyayari yan eh. Hindi lang isang beses yung warning ng Diyos. Pwedeng una, pangalawa, pangatlo. At every time na consistent nating hindi tinatanggap yung gustong ipagawa sa atin ng Diyos, nakakatakot. Kasi pwedeng ikawala yun ng presensya natin sa linya ng Diyos. Hindi mo na nararamdaman yung kapangyarihan ng banal na spirito. Kasi mas nangunguna yung sarili mo. Wala na yung pag itinaas mo yung kamay mo, humingi ka ng power. Pag hindi mo sinurrender, pag hindi mo inalis, pag hindi ka nakinig, pag hindi ka naging humble, pag pinairal mo pa rin yung sarili mo, paano papasok yung Diyos? Gustong pumasok ng Diyos eh. Pero kasi matigas ka eh. Diba? Paano makakapasok yun? Paano makakapasok? Ang nakakatakot yun, alam mo, yung sa English, without remedy, wala nang remedyo. Wala nang remedyo. Kapag nangyari sa'yo to, wala nang remedyo, sabi po sa Proverbs 29 verse 1. Wala nang remedyo. Walang kahit na ano pa mang bagay ang makakapagpa-reverse unless umpisahan mo sa sarili mo. Amen? Ayan. Next. Ito po kasi yung pattern eh. Ito yung pattern na nakita sa scriptures bago mapunta dun sa judgment na in-execute ni Lord, bago mapunta sa pagpaparusa ng Diyos. Una, nagbigay ng correction. Binigyan ka ng correction. Di ba? Si King Saul, paulit-ulit na kinorek ng Diyos, pero mas pinili yung self-justification over obedience. Correction given, ayan, maano pa yan, antag doon? Magaan. Ngayon, papasok dyan, pwede mong tanggapin yung correction or pwede mong i-resist yung correction. Ngayon, pag ni-resist mo yung correction, dyan unti-unting titigas yung puso mo. Kasi hindi ka nakikinig eh. At pag tumigas yung puso mo, dahil sa hindi mo pakikinig, mas magaling ka pa kaysa sa Diyos, hindi mo inaalaw yung Diyos na kumilos sa buhay mo. Ito ang nakakatakot. Judgment executed. Alam nyo, na-realize ko, hindi lang siya sa pagkamatay ng espiritu, pwedeng pagkamatay ng physical nating pangangatawan. Every time we consistently reject rejection, pwedeng ikamatay ng mga physical na katawan natin.
Hindi naman agad-agad na kukunin ka ng Diyos, di ba? Pero dito nag-uumpisa yung saan nanggaling yung sakit ko? Di ba? Saan nanggaling yung nangyayaring mga physical na nararanasan natin? At ang physical manifestation ng physical death, isa doon is sickness. Di ba? Pag nagparusa ang Diyos, hindi naman agad-agad kukunin ka eh. Pero, every time you reject correction, i-allow na ma-experience mo yung resulta ng katigasan ng ulo mo. Amen? At alam mo, pinaka-dangerous point? When no one can no longer stand in the gap. Pag hindi ka na matulungan ng church leaders mo, kapag hindi ka na ma-rescue ng kaibigan mo, pag alam mo yun, pag wala nang kahit na sino pang tao pwedeng gumitna sa nararanasan mo, pinaka nakakatakot yun. Pag wala nang tao pwedeng makapagpa-stop ng pwedeng mangyari sa'yo. Ang taong ayaw magbago ay hindi maliligtas. Ang hindi makinig ng payo ay mapapahamak. Wala sa tao ang judgment. Amen? Wala sa tao ang pagpaparusa. Ang pinakamasakit kapag ang Diyos ang nagparusa para lang mauntog ka. Para gumising ka. Merong mga sitwasyon na kahit very powerful pa yung mga church leaders na yan, hindi na mahihinto yung judgment na in-execute sa'yo ng Panginoon. Kasi alam mo kung bakit? Bago ka mapuntang punto sa ganun na wala nang kahit na sinong makakapagpabago sa nararanasan mo. Kasi nireject mo yung correction ng maraming beses. Mahabang panahon sa iyong nahabag ang Diyos. Mahabang panahon nagtiyaga ang Diyos. Di ba? Pero dahil sa hindi mo pakikinig, in-execute na lang ng Lord yung judgment niya. Kasi you rejected the correction ng mahabang panahon. At nakakatakot to, no? Yung halimbawa po, manifestation na lang. Sisimplihan natin, nagkasakit ka. Di ba? Dahil sa hindi mo pakikinig, umabot sa punto na ayun na yung parusa sa'yo ng Lord. Nakakatakot yung kasi wala nang kahit na sinong tao makakapagpa-reverse. Amen? Wala nang kahit sino pa man eh. People will pray for you. Diba? Pero hindi nila matatanggal yun unless isubmit mo yung sarili mo sa Diyos. Diba? Maging accountable ka sa mga naging desisyon mo sa buhay. Next. Kasi, huwag nating antayin na baka tulit na ang lahat ng bagay. Kasi di ba marami po sa atin nag-a-assume, bukas na lang. Di ba? Maraming pagkakataon pa naman eh. Bukas na lang ako susunod. Di ba? Bukas na lang ako magbabago. Bukas ko na lang siya pakikinggan. Hanggang kada bukas mo, tulong na yung rejection mo eh. Di ba? Sobrang haba ng pag-reject mo sa correction. Teka, di ba? Alam ba natin ang mangyayari bukas? Di ba? Alam mo ba ang mangyayari bukas? Bakit yung nagpapabukas mo? God is the God of chances, pero teka, may hangganan ang pasensya ng Diyos. Amen? May hangganan lalo na kung patuloy kang nagiging bastos, kung patuloy kang hindi nakikinig, kung patuloy mong pinapairal ang pride mo, hindi ka nagre-repent when you sin, teka, may warning ang salita ng Diyos. Ngunit hinahamak lang nila ang mga ito at ang mga propeta at pinagtatawanan sa anumang sabihin. Kaya umabot sa sukdulan ang puot ni Yahweh. Bago umabot, alam mo, naniniwala ako rito, bago umabot sa sukdulan ang puot ng Diyos, maraming habag ang binigay ng Diyos. Diba? Maraming warning ang ibinigay ng Diyos sa buhay natin.
Bago natin maranasan yung galit niya, bago natin maranasan yung puot niya, maraming beses na awa rin yung Diyos sa mga buhay natin sa atin. Amen? At ang mahirap, alam mo, pag naabot natin kasi yung peak ng galit ng Diyos walang remedyo na makakapagpabago dun sa desisyon ng Diyos. Para lang mauntog ka, walang kahit na anong bagay yung makakapag-reverse sa desisyon niya. Just because dun sa katigasan ng ulo natin, nararanasan na natin yung consequences ng mga actions natin. Hindi dahil masama ang Diyos, di ba? Hindi dahil cruel ang Diyos kaya siya nagpaparusa. Pero kasi, hindi natin tinatanggap ang mercy na binibigay ng Diyos sa buhay natin. Next. Alam niyo ba, correction equals God's mercy. Kaya, when you receive correction, huwag mong i-reject. Huwag kang maging bingi. Huwag mong ilagay ang sarili mo sa nakakatakot na sitwasyon ng buhay mo. At ang mararanasan mo bandang dulo, yung consequences ng hindi mo pagsunod, hindi mo pakikinig, kasi pinapairan mo lang palagi yung sa'yo lang. When we receive correction, ibig sabihin, ibinibigay ng Diyos yung habag niya sa atin. Kasi ayaw kang mapunta ng Diyos sa isang dangerous place. Pero alam mo, pantay rin pantay yung hustisya ng Diyos di ba? Kaya, wag nating sayangin yung chances na ibinibigay ng Diyos. Wag natin sayangin yung mga warning na ibinibigay ng Diyos. Wag natin hayaan na mapunta tayo dun sa puot. Di ba? Maranasan natin yung puot ng Diyos sa buhay natin bago pa tayo makinig. Wag natin baliwalain ang habag at grasya na ibinibigay ng Diyos. Kasi, ayan ang nare-receive mo sa correction. Nahahabag ang Diyos kasi ayaw kanyang lumugbok pa. Ayaw kanyang mas mapunta sa pinakamababang punto ng buhay mo. Kaya mayroong mga tao pinapadala yung Diyos para makinig ka. Amen? Kaya wag natin sayangin yun. Wag natin baliwalain yun. Kailangan natin yung habag ng Diyos. Amen? Kailangan natin yun. Kasi para mas ma-experience mo yung tunay na kapangyarihan ng Diyos. Di ba? Para mas ma-experience natin yung Diyos. Kasi di ba sa paglilingkod, binabago tayo ng Diyos di ba? Pinuform tayo ng Diyos. Ngayon sana, every time we receive correction, wag natin hadlangan, wag natin pigilan. Kasi yun yung simbolo na ibinababa ng Diyos ang grasya niya sa atin. Amen? Yan. So, kung nakakatanggap ka ng correction, if you are still being corrected, kung may kagat pa ang salita ng Diyos sa'yo, kung meron pa rin conviction ng salita ng Diyos sa buhay mo, kung naaabot ka pa ng paalala ng leaders mo, guidance ng leaders mo, that is the mercy of God trying to reach you. Amen? That is His mercy trying to reach you. Huwag natin paabutin sa punto na wala ka na nararamdaman sa lahat ng bagay. Nakakatakot yun. Pero, kung nakakatanggap ka pa ng correction, di ba? Kung pinagtsatsagaan ka pa rin ng mga ate at kuya mo, di ba? Ng mga nanay at tatay, kung pinagtsatsagaan ka pa rin, kung may kagat pa yung salita ng Diyos, may kagat pa yung gawain ng Diyos, that is His mercy trying to reach you. Amen? Kasi once correction stops, it is not freedom. It is abandonment. Hindi siya paglaya porket hindi ka kinokorek. Porket wala nang correction na nangyayari sa buhay mo, hindi ka naman nakalaya. Inabandona mo lang yung habag na pwede mong maranasan, yung grasya ng Diyos na pwede mong maranasan sa buhay mo. Sino dito ang naninindigan para sa Diyos? Ayan.
Alam niyo ba, ang totoong paninindigan ay hindi lang paglilingkod o hindi lang pag-stay kahit na nasasaktan ka. Ang totoong paninindigan para sa Diyos ay sinusunod mo ang turo ng Diyos, nabubuhay ka ayon sa kagustuhan ng Diyos, di ba? Allowing yourself to submit to God, ayan ang tunay na paninindigan. Hindi ka naninindigan porket nag-i-stay ka lang kahit na nahihirapan ka. Oo, naninindigan yun, pero ang totoong paninindigan, sinusunod mo ang Diyos, nakikinig ka sa Diyos, you obey His words, you obey His commands, you submit yourself sa grasya at kapangyarihan ng Diyos. Yan ang totoong paninindigan. Kaya huwag kang matuwa kapag hindi ka na kinokorek. Kala mo nakalaya ka? Teka, baka inabandona mo lang yung grasya na pwede mong maranasan. It is not freedom, it is abandonment from His mercy. It is abandonment sa will ng Lord, sa Kanyang mga utos, sa Kanyang mga pangako. At alam niyo, sabi po sa Catechism of the Catholic Church, abandoning God's mercy is a grave sin against the Holy Spirit. Kapag hindi mo tinatanggap yung habag ng Diyos, at ang habag ng Diyos pwede mo maranasan sa pamamagitan ng correction, pag hindi mo na yung tinatanggap, you are in the most dangerous place of your life. Your response to correction determines your future. When correction comes, humble yourself. Di ba? Hindi siya madali, pero kailangan. Humble yourself. Repent kung meron kang pagkakamali. I-adjust mo yung sarili mo kasi talagang magiging maraming adjustment kang gagawin kasi hindi na convenient sa'yo yung correction eh. Stay accountable. Your response to correction determines your future. God wants you to grow, di ba? God wants His mercy and grace na maranasan mo. Dalawa lang yan eh, tungo sa kapahamakan o tungo sa buhay. Di ba? Anong gusto natin? Tungo sa kapahamakan o tungo sa buhay? Di ba? Kaya, huwag mong gawing habit ang resistance. Do not normalize resistance. Huwag mong gawin yung habit o normal lang sa buhay mo na hindi ka nakikinig. Huwag mong ipagdiwang ang kalayaan sa pagtutuwid. Diba? Do not celebrate the independence from correction. Do not mistake silence for approval. Huwag mong akalain na porket tahimik, porket walang ginagawa yung mga ate kuya, di ba, yung mga nakakatanda sa atin, tanggap na nila kung ano yung nangyayari sa'yo. Kasi baka dumating ang araw, yung warning ng Diyos, mag-i-stop. Di ba? Yung conviction mo para sa Diyos, mawawala. At pag nawala yun, papasok yung mga consequences ng action mo. At ang nakakatakot, pag naranasan mo yung consequences ng action mo, wala na kahit na sinong tao makakapagpa-reverse sa desisyon ng Diyos. Di ba? Today, if God is speaking, do not harden your heart. Diba? If you want to fully experience the grace of the Lord, obey. Diba? Kasi mas malala ang consequences sa hindi mo pagsunod. Sa disobedience, naku, nakakatakot. Diba? Obey. For us to experience life, diba? Ang buhay na ang totoong buhay, hindi ito yung buhay na binibigay ng mundo. Ang totoong buhay ay ang buhay kasama ang Diyos. Di ba? Kahit walang-wala ka, masaya ka. Di ba? May kapayapaan ka. Di ba? Kahit na, alam mo yon, hindi same yung buhay mo sa buhay na tinitingnan mo sa mundo, masaya ka.
Totoong buhay. At sana, allow natin yung Diyos. Submit yourself to the Lord. Di ba? Wala namang mawawala eh. May mawawala ba sa atin? Wala. Yung pride mo? Ahawakan mo ba yung pride mo? Pipilit mo ba yung katigasan ng ulo mo? Kung ipipilit mo yan, you are in a dangerous place. Di ba? Sana huwag tayong dumating sa point na wala nang kahit na sino makakapagpabago ng, alam mo yun, ng pananaw natin sa buhay. Kasi nakakatakot. Today, if God is speaking, huwag mong patigasin yung puso mo. Amen? Every time we receive correction, we should not reject it. Amen? At sana paunin natin to, no? Merong kabayaran ang hindi pagsunod. Meron yung kabayaran. Hindi hahayaan ng Diyos na hindi mo ma-experience ang kabayaran na yan. Pero God is warning you today. God is warning us today. God is reminding us today. Hindi pa huli ang lahat. Amen? Yun lang po. Maraming salamat.